Yun ano yun eh. Japanese. Babaw. Buntis na yata ito si Babaw. Tumataas yung mga bilihin, hindi tumataas yung sahod. No? No? Walang iabot. Walang ano. Pag na itong napakaluwang naman po talaga ng lote. Biruin nyo yung 3 hektaryang babakuran. Sa mga projects. Sa Arayat project. Ay mga boss ha. Happy birthday. Oh, 1,000? Pinatakan ng kin. Siyempre, nandito po. Bike tayo. Ito, mauuling kita. Uling po niya isa, tool white. Ayun yung white. Ayun lang yung napili natin na white sa hig. Pataas. Sa unit po ni Honor yan. Lalagyan pa ng cladding po yan. Ito. Kitang-kita po yung mount. Tapos yung view mo, ganito. Ganito ko ganda. Ayan na. Ang ganda ng view. Ang ganda. Sarap matulog pagka ganito yung view mo. Ito yung ano ni Honor Ramos. Bundok alamin. Yung start ko na rin. Ituan natin yung pinipinturahan ni Master Ganda. Meron na rin ilaw yan. Dito, dark color din. Good morning, mga boss. Welcome back po sa ating channel. Meron tayong project dito sa farm. Cabinet 4x8, dalawang set po ito. So sa ano po ito, sa Pangasinan project. Yan, shoutout kay Kuya Manuel tsaka sa UNO family. Dalawang 4x8 na cabinet. Pinapa-assemble ko na rito. Tapos dadalhin na lang po namin doon. Philippine made ang ginagamit po naming board. Magandang klase, quality. Tapos dito kaapon pina-extra ko yung mga tropa. May gumawa po rito. Ayan, pinasintahan ko yung tatambakan. Ayan, tatambakan po ito. Tapos yung flooring. Tulad ng sabi ko mga boss, gagawin ko pong garahe itong area na to. So itong mga halaman na to siguro lilipat na lang. Mabubuhay pa naman siguro yan. Hindi, bumila pa kaya rin eh. Bubuhay pa to. Lilipat namin to. So for the meantime dyan muna. Hindi pa naman tinatamaan na. Papalipat ko, sayang. Ang lalaki pa naman na. Tsaka yung ano na yan. Yung ano na yun eh. Japanese. Yung palang Japanese orange. Tapos ito Suha yata to or ano yata, dalandan to, dalandan niya. Tatambakan to. Pumunta tayo sa ano ngayon mga boss, sa Bacod project. Update po tayo doon. Ayan, Bacod project. Nandito na tayo mga boss sa Nueva Ecija. Boundary po ito. Dito sa tulay na to, Arayat, Pampanga. Ito, ayan, Cabiao. Ayan po yung Nueva Ecija. So ano lang po kami, boundary. Ayan, dito mga Kapampangan pa yung mga tao rito. Hanggang sa may Cabiao, halos sa ano pa po yun, halo. Nandito na tayo, yung si Basal oh. Ay, Basal. Si Babaw. Ayan kita na tayo. Babaw. Babaw, 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 babaw. Babaw, babaw. Good morning, Babaw. Buntis na yata ito si Babaw. Buntis na po ito. Sus. Mana? Mana? Ayan mga boss, dahil summer, alos matuyo na po itong fish pan. Konti na lang yung tubig niya. Tapos ayan na po yung Bacod. Nagsara na. Nasara na po yung 3 hectares. Ayan, nasagad na doon sa katabing lote. Ayan, tapos ito tataasan pa po ito. Siguro mga tatlong patong pa rito para makuha natin yung 8 feet na taas. Ayan, doon sa area na yun medyo ano na po doon.
mababa na doon. Ayan. Medyo mataas po kasi lupa rito kumpara dun sa may bukid, sa may area ng bukid. Doon medyo malalim doon dahil ito natambakan na po itong lugar na to. So ayun na yung tropa ni Capares Builders. So siguro sa tansya ko mga boss, by next week masagad na lahat, ay this week masagad na lahat yung asintada dito. So ang trabaho na lang natin natitira ay sa plastering works na lang. So next na ano natin, ang bibili nating materyales na lang is buhangin, semento na lang. So malilesa na tayo sa bakal. Yun yung medyo masakit, lalo na ngayon tumaas po yung presyo ng bakal. Sa 12mm halos 50 pesos yata yung tinaas. Sa 10mm ganun din, halos ang laki ng tinaas po ng materyales ngayon gawa ng krisis sa langis. Na ano ko kanina sa balita, napakinggan ko sa balita kanina habang papunta ako rito, aabot daw ng ng 120 pesos yung gasolina or crudo. So malaki-laki yung malaki-laki po yung tataas pa sigurado for sure yung materyales. Lahat naman mga boss apektado po. Kahit yung mga daily needs natin tumaas din. Siyempre pagka tumaas yung crudo, apektado lahat. Ang doon, hirap doon, tumataas yung mga bilihin, hindi tumataas yung sahod. No? Isa lang ang bumababa. Gabi pa. No. Hindi mo mababa. Kung wala kang Iaabot. kung wala kang iaabot, walang buka. Yan, isa na lang ang bumababa ngayon, gabi pa. Grabe. Tapos yung mga alaga kong bibi dito, naglilimlim na. Yan o. Palagay ko pare, nangingitlog to dun. Yung sinasama niya dun yung itlog niya. Kasi halos magkasing edad dyan eh. Yan po yung dating bibi na inalagaan natin sa first na naging sisiw yan sa Lubao. 13 yung kanyang yung kanyang naging inakay. Actually yung pong yung pong nanay nito naiwan doon, hiningi po ng kapitbahay namin doon. Hiningi niya na hinarbor. Yung mga sisiw na lang yun eh. So magkakapatid yan pala. Yung barako nun tsaka yung mga yung kapatid niya yun. Saan galing? Binigay nung nag-deliver ng buhangin sa amin sa sa Lubao. Binigay niya dalawang babae lalaki. Para hindi pares na. Oo. Bawal kasing sa babae sa lalaki. Harvest na harvest. Magkano yung palay ngayon? Magkano palay? 25 yata ba? Ha? 25, bumaba. 25. Ba't may block? Sinawag mo ba eh? Dito yun lang daw. Bumaba. Tumawag ka rin. 21. Tumawag po yung bahay kanina kayo nito. Mga boss, tapos yung mga naiwan palang bungi doon, mapapansin nyo may mga bungi. So yun po kasi magiging access naman pagka nagplastering sa likod para po hindi na umiikot yung mga magsusupply ng mga halo. Kaya po may bungi dyan sa mga span. Dito meron. Ano yung ating project na to mga boss, mga 3 hectares na bakod. Inumpisan namin to, hindi ako nagkakamali, noong pong January 22. So March na tayo ngayon. January, February, March. So magdadalawang buwan na pala to. January, February. So isang buwan. February, March. So March na ba ngayon? 23 na yata ngayon. Oh, tama. 23. So dalawang buwan na pala to. 2 months na. 2 months. Siguro mga boss, sa tansya ko isang buwan pa. More or less mga 1 month pa. Plastering. Ayan. Biruin nyo, bakod lang 3 buwan or hindi lang siguro abutin ng baka 3.5, mga ganun. Ayan, plastering. Sabagay pagka plastering medyo mabilis naman na po yung plastering. Tsaka kagandahan tulad ng sabi ko kanina, ang materials na bibili na lang natin dyan is buhangin, semento.
which is marami na kami simento na inimbak dito dahil po tumataas yung presyo. Kaya nagpo-order na ako ng marami. 400 bag na tong pinadeliver ko dito mga boss. Ayan, no? Ayan. So maabot na ng plastering yan. Baka kulangin pa po yan. Kaya itong bako na to mga boss, yung presyo po nito para ka na rin nagpagawa ng bahay sa presyo niya. Napakaluwang naman po talaga ng lote. Biruin nyo yung 3 hektaryang babakuran. Gaano kalaki yung 3 hektarya. Yung nga lang akin doon 3,000 lang. Mukhang malaki-laki din ang aking gagastos din pagka binakuran doon. Tapos yung developing na 700,000 daw. Pero hindi pa ako doon. Hindi pa naman po final yung magkakambas pa tayo sa iba. Baka may mas mura pa. Ito, bapatungan pa to. Tataas pa ng 3 patong to. At least mga ganyan po yan. Ayan, ganyan sa forma na yan. 8 feet po kasi yan. Yung ganun kataas yan. Tapos lalagyan na lang ng ni owner yan ng combat wire para secure. Hindi basta-basta makapasok yung mga mas sa mga loob. Ayan. So tara. Punta tayo ngayon sa San Fernando. Ganun po din po akong mga bibili na kailangan ng materyales. Ayan, bibili lang po tayo ng dito. Bibili tayo ng electrical materials dito kay RB Ramos. Ayan, nandito na tayo. RB Ramos. Bao, puno ang parking. Okay, mga boss, okay na tayo. Bili ko na po yung mga kailangan naming electrical materials sa mga projects. Sa Arayat project halos yung binili ko. Yung mga outlet tsaka mga switches. So hatid na lang po natin yun. Pauwi na rin tayo. Update tayo sa Arayat project. Ayan na, nandito na tayo. Arayat project, 3 unit apartment. Tapos isang unit po sa owner. 3 unit na apartment, tapos isang unit sa owner. Bari 4 unit po yan. Total of 4 unit. Yung mga tiles na na ready. Ayan pala si Architect Jello. Siya yung site supervisor natin dito. Yun, malinis-linis na. Yung lagay ito. Lagay mo doon para maano sa inyo yung mga ito. Dito to. Sa kabilang to. Kabilang project to. Ay mga boss, lumilinis na itong proyekto rito. Ayan, shoutout kay chef tsaka kay madam. Ayan, ang ganda. Oh, may kandila. Halika dito. Birthday po ngayon ni Architect. Ayan, nagbabili siya ng merienda. Oh. Oy. Yan, babae pa. Pagkanta tayo pa yung Architect. Ay. Ano pa mo Anong tawag dito? Iba-ibang flavor Ano ito? Pinalalamog mo? Pinalalamog mo to? Alam mo gano grab? Aso lang ang dila Lighter. Sino may lighter? Lighter. Lani lang ano pag ganyan video. Talo. Yeah. Elata bisa mong meriende. Saan tayo? Tuloy mo dyan. Kiri! Ano? Kaya nih. Oh. Ano naman yung bablog ang Architect? Okay, maganda pa. Ganda pa. Game! Narinig ka pa Okay, happy. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday. Okay, balik. Gimana pang inuman? Okay, game.
Ay, talambat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inuman. Sa'yo ang... Ano kayo? Ay. Happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Oh, blow the candle. Yay! 1,000? Extra 1,000 lang. Oh, 1,000. Pinatakan niya, Ken. Siyempre, nangingin ko. Oh. Bilanda muna tayo. Dapat komedyante. Saan mga wine kanina? Yan nga pinubuhay. Wine, ito wine. Ang shopping. Hindi yata na putol-putol. Narod. Amen. Muna ako dyan. Yan ang malinis gamit. Pamuto Hindi, ano. Tinalan yata kay Bulati din. Sabi pa sa limo yun, Ja? Kaya pala, karatan ko mantun yung petsay mo dyan. Bago na na pa rin nga. Oh, nag-sponsor pa ng soft drinks si Pablito. Oh, soft drinks. Soft drinks. Ayan na, okay na. Hindi ako stone, baka this week darating. Ilalagay po rito. Kasi ito na yung mga panel door po ito na white ang gusto ni owner dito. Yung dito sa main door. Yan varnish. Tapos black la rin Black yung door jam ang gusto po ni owner. Black. Ito white. Doon po ito sa kabila sa unit ni owner. Tsaka ito dito white yan yung mga plus door na yun. Yung white po yan. Plus door po ito pero matibay naman to pagka yan, naduko. Mas matrabaho po yung ganito kaysa sa ganito. Yan. Mas matrabaho yung pagpiprepare nito para dito sa varnish lang. Ito varnish. Doon lang po yan. Mas madali yung proseso niya. Ito, para mukha ito, napakatagal po niya ni-prepare. Paik tayo. Ito, mahuhuling italis ito. Itong hagdanan. Pagka po natapos na sila sa taas, saka lang po maitatas ito. Ito na yung unit 1. Hindi pa naman po finish to. Yung kanyang wall. Pagka okay na lahat, nalagay na yung mga bintana, saka kaya magpipinish para hindi napapasukan ng alikabok. Ayan. Ano pa lang po ito. Halos sa first coating pa lang to. Ito na yung kulay niya. Balit kulay po niya isa tool white. Ayun yung white. So ito yung tool white. Ayan. Davis mega krill lang ang ginamit po namin dito sa interior. Tapos sa labas, Davis din na Silent Rain. Ano naman po yun? Elastomeric paint naman. Tool white din po yun, kulay niya. Tool white, same. Drywall pala ito mga boss, hindi po concrete yan. Tapos yung saying nito, ayan. Hindi po slab to. Ano po ito? Steel frame. Tapos tiles. Pisang board. Tapos installan namin siya ng tiles na 30 by 60. Ayan. Pagka po si pisang board, at least advisable po, wag masyadong malaki yung tiles. That's better na ganito lang size, 30 by 60, 40 by 40, 30 by 30, or yung mahaba, tulad nung sa kabila, yung 20 by 1 meter. Yung mas maganda po rito. So, ang gusto kasi na owner, white. Wala naman pong white nung 20 by 1 meter. So, ayun lang yung napili natin na white sa sahig. Napakaganda nga naman, napakalinis tingnan. Tapos ito, black din po ito. Itong door jamb na to, black yung pinaka door jamb. Tapos yung pintuan niya, isa varnish po yun dito sa mga door, sa harapan. Tapos dito, white. Ayan. Doon naman tayo sa unit ni owner. Inumpisa na rin palang tiles ng CR. Tapos ng lababo, meron na rin tiles yan. Papalitan mo lang. Meron na rin ilaw yan.
Ito po yung pintuan na 2.4. Kung mapansin nyo, yung standard 210. So mas mataas siya ng 1 feet or 1 foot. Yun 7 feet. Ito 8 feet. Ayun na, napakataas. Sa unit po ni owner yan. Yan si Architect. Happy birthday, Architect! Mabuhay ka hanggat gusto mo. Birthday niya ngayon, March 23 ngayon, no? 23. Yan, 1 month na kami sa, 2 months na kami sa, sa Bakod Project. Ito naman yung unit ni owner. Ay, meron na rin ilaw. Bala yung ilaw pala dito. Yung mga pin light, black frame. Dito naman sa mga unit, mga boss, white po yan. Ayan. Requirements din ni owner or owner's choice yan. Ganon din dito, black frame po yung mga pin light na ilalagay natin. Ganon din dito sa ceiling. So dito 6 na pin light, tapos meron siyang center light. Pero pinapahold muna ni client to. Sila daw ang bibili ng ano nito, ng center light. So sila yung titingin pag uwi nila. Basta hangganan, di pa po tapos to. Meron pa po kayong cladding pa po itong ano na to, itong kanyang steel frame. Lalagyan pa ng cladding po yan. So mahuhuli din po ito. Pagkatapos na sila sa taas, doon pa lang natin mapipinis itong hagdanan na to. Dahil access po ito. Papanig sa taas yan. Mahogany wood planks. Tapos yung railing niya. Ang gusto yata ni owner dito ay sa tempered glass yung kanyang pinaka-railing. Tapos yung PVC panel niya is white dito sa owner's unit. Same lang yung tile sa ibaba. Tapos dito medyo nag-iba yung kulay nito dahil wala na pong ganitong kulay. So ang gusto sana ni owners, parehas lang. Pero wala na po tayo makita ng ganito na naubos na. Ubos na dun sa binila natin. So humanap na lang tayo ng medyo hahawig or hindi masyadong lalayo. Yan po yung napili natin. Same lang naman din. Medyo lang to, medyo dark lang ng konti. Tapos black din yan yung kanyang pinaka-railing. Ganda nito. Tapos yung view ni owner, ang ganda oh. Ayan yung salamin po rito. Kitang kita po yung Mount Arayat. Okay. Imagine nyo, nakaiga ka rito. Tapos yung view mo ganito kaganda. Ayan na tarang abot mo po yung Mount Arayat. Ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Ang ganda. Sarap matulog pagka ganito yung view mo. Relaxing. Ito yung ni owner mga boss. Ito po yung kanyang bed frame. So dito yung kanyang headboard. Nakaiga ka, kitang-kita po yung bundok ng Arayat. Ano na po ito kasi sliding door. Salamin. In-start ko na rin. Napagawa ko na rin po yan. Okay. Okay na. Ano pagka natapos din to, maganda rito. Ito yung CR ni owner. Ayan. Dito po yung mga pintuan na pinipinturahan ni Master Gandon. Meron na rin ilaw yan. Ganoon din black frame. Tapos yung mga switches tsaka outlet, ano rin po ito, dark color din. Para meron siyang accent. Sa mga unit, white. Pati yung mga switches tsaka outlet, white po yan. Expect na natin na dahil ang kilos ng isa ay kilos ng lahat. Ganito yung mga price range na average prices na i-expect natin sa iba pang gasolinahan by tomorrow. My God! 18 pesos ang Pero
price increase po daw bukas. So yung presyo ngayon ng diesel dito sa amin mga boss, nasa 99.90 pesos yung diesel. So bukas daw magtataas ng 18 pesos. So yun, kakarga na tayo, pa-full tank na natin. Pa-full tank na tayo. 99.90. Ayan mga boss, nagkarga tayo. 4,415. Pina-full tank ko na po siya. Ayan. Alas ano, 4,500. Bukas daw magtataas ng ano, ng 18 pesos daw. Ayon sa balita.